Magandang araw, Panateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At your service. At panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga mayayabang, galing-galingan, mga bobo, mga walang pinag-aralan, mga tanga walang utak, mga gonggong, mga manyakis malilibog, mga kupal, animal, basic walang silbi, pabigat, sweetik, salot, putok sa buhay, hindot pala mo ng sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga sinungaling, mambubudol, lahat ng mga impakto, maligno, magnanakaw, masasamang espiritu, kawatan, manguumit, mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman mga bossing? Ito lang talaga, ano ko lang naman eh. No, sige, seryoso tayo. Ito ano lang naman. Ito'y aking ano lang naman sa inyo mga tulpo. Alam naman namin na ano kayo, na mga aso kayo ng mga Marcos. Oo, alam naman namin 'yun. Huwag niyo naman masyado ipahalata. Kapag ka senator of judge ka, i-reserve mo yung ano laman ng isip mo. I-reserve mo 'yon sa decision. Sa desisyon, magtatanong ka katulad niyan. Alam mo sa mga korte, oy Gijong, from gumagwapo ka ngayon lang ako gumagwapo. Ha? G. John Vlog, mabuhay ka dyan sa Canada. Lalo akong gumagwapo, syempre. Matsunaga apelyido ko. Tingnan ninyo. Di ba? Ang mga huwes, ang trabaho niyan, makinig lang. Timbangin kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung hindi nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ng lahat ng mga pagbibigay ng testimonya, matapos ang mga cross-examination, matapos ang hearing, ang dulo nun didesisyon ang isang huwes. Paano siya magdesisyon? Gagawa siya ng malupit na resolusyon. Minsan, 100 pahina yun, babasahin yun. Doon mo i-reserve kung halimbawa itong witness na ito, nakikita mo hindi niya nasa-satisfy yung mga iniisip mo. Halimbawa, mayroon kang agam-agam, hindi niya na-satisfy yun, yung ebidensya, hindi mo nakita sa kanya. Sa bandang huli, ilalabas mo yun. Nagboto ako ng guilty kasi ito yung mga grounds. Ito yung mga nakita ko at ito yung mga narinig ko at ito yung tinimbang ko. Ito ang nakita ko. Doon mo ilalabas yun sa dulo. Putang ina, Rapi Tulpo, umpisa pa lang. Sinasabihan mo na yung witness na hindi ka naniniwala sa kanya, malayo sa katotohanan yung sinasabi niya. I-judge ka, huwes ka. Dapat, ang ginagawa mo bilang huwes, nag-ano ka ng mga clarificatory questions. Kung meron kang narinig na gusto mo ng clarification, tanungin mo. Katulad ni Chis Escudero pag nagtatanong siya. Di ba? Pag nagtatanong siya, pag nakuha yung sagot, pag hindi gusto yung sagot, inuulit niya. Tapos, kinokorek niya. Pero sinasabihan niya ba yung nagtatanong na, pakasinungaling mo naman eh. Yung mga sagot mo naman, pang tanga eh. Sinasabihan ba nila na ganun? Hindi po. Hindi. Kasi ire-reserba mo lahat ng mga personal na nararamdaman mo at yung personal na desisyon mo ayon sa pagtatalo-talo ng dalawang kampo, ire-reserba mo yun sa dulo. Si Ping Lacson, kanina lang naman na-frustrate talaga si Ping Lacson. Alam mo ba't na-frustrate na si Ping Lacson? Tanong kayo ng tanong doon sa testigo tungkol kay La Chica. Dapat natawag nyo si La Chica para malaman nyo. Ilang beses na nga sinabi nung tao eh. Di ba? Kay Lynn 83. Good evening. Kakagising lang. Bakit? Kasi
Wala kasing legal background. Wala mong pinag-aralan. Walang utak yun. Pag tiningnan mo yung utak ni Tulpo, pag in-x-ray mo, makikita mo yung kabilang dulo ng kwarto. Wala. Pag sinitiskan mo yung utak niyan, di ba humigayang gano'n, sinitiskan mo. O, gaganon yung CT scan. Putang ina yung CT scan, masisira. Masisira kasi yung, pag sinitiskan yung utak, ang nakikita nung CT scan, yung hinihigaan. Walang utak. So ganun talaga, kailangan i-reserve mo. Nakita mo ba si Bam Aquino? Pag nagtanong siya, binabastos niya ba? Si Risa Ontiveros nga, alam natin, nakalaban. Pero tinatry ni Risa Ontiveros na magpropaganda lang. Tinatry ni Risa Ontiveros na maging kunyaring partial. Pero pucha, si Erwin Tulfo, hindi niya kayang magpanggap. Hindi niya kayang magpanggap na maging impartial siya. Walang hiya na yan. Dapat hindi ganon. Dapat kung ikaw ay senator judge, ikaw ay judge, manood ka kasi. Wag ka kasing pumupunta ng mga beer house. Kandong ka ng kandong sa mga babae. Gawin mo, mag-aral ka naman konti. Pumunta ka sa mga korte, sa mga RTC, di ba? Jovelyn Lascuna. Pumunta ka ron, tapos tingnan mo, ano bang ginagawa dito ng mga judge? Tingnan mo yung mga judge. May nakikita bang judge na nagagalit sa mga witness? Ang pinapagalitan ng judge, minsan yung mga abogado. Na nag-aaway-away kapag wala na sa order in the court. Doon lang siya nagagalit pag maingay. Hindi siya nagagalit doon sa testigo. Hindi siya nagagalit doon sa kung sino man na involved dito sa mga kaso na ito. Inire-reserva niya yung kanyang findings sa dulo. Putya, ngayon pa lang sinasabi mo na hindi ka panipaniwala yung sinasabi mo. Stupido yung mga sinasabi mo. Anong iisipin namin? Wag ka nang umatindang hearing, Rapi Tulfo. Umuwi ka na lang sa bahay, magjakul ka, buong maghapon. Alam na namin kung ano yung boto mo Alam na namin na iboboto mo yung i-convict mo si Inday Sara dahil hindi mo na maitago. Ewan ko kung kaya hindi mo maitago yung yung pagiging bastos. Siguro binabayaran ka dahil doon. Puro kasi pasikat. May bali-balita ako sa Senado. Minsan daw, pagka merong mga hearing na mga importante at nakamedya, pupunta raw yan late tapos gusto niya siya kagad magsalita. Ako. Tapos mag-aangas na yon. Mahilig sa soundbite yan Siyempre, taga-media yan So, sasabihin niya kung ano yung gustong marinig ng media at saka ng taong bayan. Tapos pagkatapos daw nun, aalis na yun. Aalis na yun. Kapag nakapagpasikat na siya, aalis na yun. Ganun daw ang trabaho niyan dyan. Masyadong epal, masyadong papampam. Di ba? Huwag ganun, boss. Kailangan bilang isang huwes, kailangan maging tayo, maging kung gusto mong irespeto ka, kailangan maging marespeto ka din sa mo. Kaya ito, tinan ninyo kung ano yung masasabi ni Jason Sa tungkol dyan sa pagiging bastos ng kupal na yan. Ano masasabi ni Jason Sa? Jason Sa, ano masasabi mo sa kabastusan netong mga tulpo ng mga kasama mo sa industriya ng pagbabalita? Justice is denied. Anong tawag nito? Naloko na. Kasi pag judge ka, dapat objective ka, fair ka, balansi ka, hindi ka dapat bias. Nabanggit nyo na po si Senator Judge Tulfo. Gaano po ka-delikado pag ganito na po ang mga pahayag ng isang Senator Judge at meron pang parte doon na... Salamat yung sa nagpadala ng 300 sa GCash tsaka doon sa nagpadala ng 500. Salamat sa iyo, mabuhay ka, pati yung angkan mo. Tsaka yung nagpadala ng 100. Mabuhay kayo. Lahat, pati yung mga kaaway nyo, mamatay na. Mabuhay kayo, mga kalaban nyo. Kung nang chichismis sa inyo, mamatay na lahat yan. Kailangan mabuhay. Parang nag-conclude na siya na naaawa siya dun sa witness, nanakaw na daw yung pera ng bayan, which is hindi pa naman naging malina kung binulsa ba talaga ng pangalawang Pangulo yung pera. Yun nga po when judges misbehave, justice is denied. Anong tawag nito? Naloko na. Kasi pag judge ka, dapat objective ka, fair ka, balansi ka, hindi ka dapat bias. Isipin mo, sinabihan mo na yung... At saka hindi wag na lang yung witness Babae, matanda sa'yo, may karamdaman, wala namang ginagawang masama sa'yo, tatawagin mong stupido. Diba? Diba? Totoo
Babae, mas matanda sa'yo. Magalang man yung tao. Sorry ng sorry. Opo, opo, sir. Opo, sir. Ganun man yung tao makipag-usap. Bakit kailangan mong babuyin ng ganyan? Putang ina, pag nakikita ko talaga yung mukha nito, sabi ko, tanginan tong grabe tong tao na to. Naiintindihan ko pa talaga alam mo, pag nakita ko si Trillanes, baka nga apiran ko pa, apir. Tangina, bilib ako sa'yo, consistent ka. Consistent ka na kupal. Mulat mula pa kupal ka, hanggang ngayon kupal ka pa rin, hindi ka nagbabago. Pero itong mga ito, putang ina, nung nasa kapangyarihan, sumobrang kupal, lahat kinukupal. Lahat kinukupal, yung mga matatagal ng senador, na mga dapat pinakikisamahan nila kasi sila mga bago, marami sila matututunan, hindi kinukupal nila. Si Erwin Tulfo, putang ina, 1 taon pa lang na senador yan, kumakaasta dyan. Kumakaasta, akala mo mas matagal pa siya kay Tito Soto at saka kay Drilon na naging senador sa Pilipinas. Ganyan kakupal ang mga yan. So syempre, si Robin Padilla, nag-number 1 si Robin Padilla sa pagkasenador. Nag-number 1. Nakita mo si Robin Padilla ng bastos dyan? Hindi. Si Bongo. Si Bongo, nag-number 1 na senador nito lang. Nakita mo si Bongo umiepal dyan? Pangalawang termino ni Bongo, ha? Pang 7 taon na ito ni Bongo na senador siya. Nakita mong nangungupal si Bongo dyan? Hindi. Bakit? Kasi, putangin na. Maraming mas nauna sa'yo. Mas nauna sa'yo si Aimee, mas nauna sa'yo yung 2 Cayetano, mas nauna sa'yo si Tito Soto, mas nauna sa'yo si Lacson. Pero bakit mas mayabang ka pa sa kanila? Anong meron ka para maging ikaw ang pinakamayabang na senador dyan? Magpasalamat kayo, wala talaga si Marcoleta dyan eh. Magpasalamat kayo, wala talaga si Jinggoy dyan. Kasi sigurado kung nandiyan dyan si Jinggoy, nandiyan dyan si Marcoleta, putain na to mga to. Hindi makakapagyabang to. Kaya nga nung ininsulto ni Marcoleta itong mga kupal na ito, sakit na sakit sila. Sakit na sakit sila. Kita mo sinabi ni Marcoleta na ang hirap kasi sa mga hindi naman abogado, nag-aabo-abogado. Ayun, nasaktan sila. Nasa si Marcoleta ngayon nakakulong. Tama yung sinasabi nito ni Jay Sonsa eh. Matanda yan, nanay. Ikaw din, may matandang lola o nanay. Puta, ganyan ba kayo? Kung nakita nyo yung nanay nyo, binabastos. Kahit naman may kasalanan yung nanay nyo, hindi naman dapat nabastusin siya. Di ba? May batas tayo eh. Kung sa tingin ninyo, itong si Aling Acosta ay talagang lumabag siya sa batas, di ipakulong natin. Ipakulong ninyo. Lumabag siya sa batas eh. Pero hindi para alipustahin nyo. Unang-una sa lahat, di man kayo nagpapakain dyan. Hindi man kayo nagbigay ng kabuhayan dyan. Puta ni, wala kayong naitulong nung nangangailangan ng pera yan. Nagpapaaral yan ng mga anak, nagpapagamot ng asawa, wala man kayo naitulong. Tapos kung makapagsalita kayo, akala nyo pag-aari nyo yung kaluluwa ng tao. Putang ina nyo, kayo demonyo? Wala yata kayong nanay eh. Wala ba kayong nanay? Wala kayong kapatid? Yung kapatid ninyo, yung Wanda Teo, di ba? Kapatid nyo yun. Putang ina yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sinilip yung paggastos ng kapatid nyo. Sinumbong sa inyo yung kapatid nyo. Hinuli nyo ba yung kapatid nyo? Binaboy-baboy kayo binaboy-baboy kayo ni Trillanes. Nagbabala pa si Erwin Tulfo dyan. Sabi ni Erwin Tulfo, balang araw magiging senador kami. Malay mo, kami naman yung nasa tamang lugar. Kayo naman yung wala sa posisyon. Ginanon nila si Trillanes eh. Nasa posisyon na sila, kinakanan nila si Trillanes. Hindi. Nung wala sila sa posisyon, binababoy sila ng mga senador, galit na galit sila. Si Trillanes, binababoy si Ben Tulfo, binababoy si Wanda Teo, binababoy si Rapi Tulfo, binababoy si Erwin Tulfo. Wala silang ginawa. Syempre, ine-expect mo, naramdaman mo na yun kung paano ka babuyin eh. Humiliating yun eh, on live TV. Hindi ka makaporma dahil sila may kapangyarihan. Ngayon, binigyan ka ng tao ng hiram na kapangyarihan. Nung naging senador ka, puta, naging ganun ka, mas malala pa. Mas malala pa, si Trillanes, hindi kayo sinabihan ng mga bobo. Si Trillanes, hindi kayo sinabihan ng mga estupido at mga tanga. Ganun kabastos si Trillanes, pero hindi niya yan ginawa sa inyo. Putang ina, ba't ginawa nyo? Ba't ginagawa nyo? Nung binababoy kayo ni Trillanes nun, sinasabi, hindi kayo makapagsalita, huli kayo sa bitag. Ganun lang mga sinasabi ni Trillanes. Wala siyang sinabi na bobo ka, tanga ka, nakakahiya sa eskwelahan mo, nakakahiya sa mga kaklase mo. Wala siyang sinabing ganun. Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. So dapat, nung binaboy kayo sa Senado, sana, nung naging senador kayo, hindi nyo na sana yung gawin sa iba. Aba putang ina. Nasaktan kayo nung binaboy kayo ni Trillanes, senador siya, kayo walang kapangyarihan. Nung kayo naging makapangyarihan, ginawa nyo rin dito sa mga taga-OBP. Gago kayo. Tarantado kayo, promise.
Sobrang gago kayo. Pinahiraman kayo ng Panginoon ng kapangyarihan tapos ginamit ninyo para abusuhin. Abusuhin sa paanong paraan? Ayan. Putsang ina. Yung dating kalagayan ninyo, nandiyadyaan kayo sa nandiyadyaan kayo sa ginigisa, putya, ginawa nyo rin sa kapwa nyo. G. John Vlog. Yan sa kana masyadong kupal yung dalawang tulpo. Pag pumunta yan dito sa Toronto, babastusin ko din yan. Wow. Sabi nila, matapang daw yan. Kung matapang yan, mag-open ng comment section. Open yung comment section nyo kung matapang kayo. Oo. Di naman kami nagbabanta sa inyo. Oo, pero maniwala kayo, makakarinig kayo ng mura sa amin. Di naman kasalanan magmura. Lalo na kung minumura mo, kamura-mura. Oh, ayaw nyo nung ginaganyan kayo, di ba? Oh, ayaw nyo nung... Dati naman, tuwan-tuwa ako sa mga tulpo na yan. Oh, dati for some time, kalabang ko pa kinakalabang ko pa si Attorney Libayan eh. Dahil, ba't galit na galit ka kay Tulpo? Pag ginawa ni Tulpo sa'yo, putya, meron pala siyang rason kung bakit siya galit kay Tulpo. Ngayon, naiintindihan ko na siya. Putya, ganun pala talaga ang mga ugali nitong mga Tulpo na ito. Oh, wala ba kayong nanay? Wala kayong kapatid? Kung anong klaseng pagpapalaki na nagkaroon itong taong ito, no? Nanghinayang ako kasi dati anong tawag nito, sikat na sikat siya. Kaya lang hindi na tama yung ginagawa, parang pumasok na sa ulo niya yung yabang eh. O sabi nga nito, buti pa si Trillanes, alam mong attack dog. Mulat-mula pa, pero itong mga tulpo hindi talaga natin ine-expect na magiging bulok ito. Usually, si Marcos Sr., bago siya nabulok, siguro mga good 3 terms, maayos man ang pamumuno ni Marcos Sr. Nung bandang dulo na, dun na siya nabulok. Puta, itong mga tulpo, pagpasok, bulok kagad eh. Yes po. Opo. Dito po sa panig ng prosekusyon, nakikita nyo po ba na hanggang sa kasalukuyan, kung pagbabatayin natin yung pagko-question nila, yung mga gawin nila na parang inaantay nila na matisod, yung witness na may makuha sila na information, yun yung parang inaantay nila eh. Ibig sabihin ba nito, wala pa silang matibay na ebidensya dahil nandun pa sila sa parang sa Bisaya pag-ibitik nila kung kakagat ba yung witness, tsaka doon makakakuha ng mga mabigat na impormasyon, Manong Jay. Alam mo, they have become nawawala na sila sa wisyo sa ginagawa nila. Tingnan mo magmula nung day 1 hanggang kahapon, wala pa silang nakukuha kahit na isang ebidensya. Wala talaga. Wala silang nakuha. Kaya kanina na-frustrate na si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, nagkakaroon tayo ng confusion, hindi namin alam kung anong iisipin namin. Kasi si Acosta walang alam. Itong lalaki, walang alam. Pag tinanong mo sila, walang alam. Ang nakakaalam sila Chika. Bakit hindi pa natin kasi imbitahin sila Chika? Total. Sabi naman nila Chika, ready siya. Sabi naman ng Department of National Defense, sige, sa inyo na kung gusto nyo ipatawag. Ba't hindi pa kasi natin ipatawag? O litong-lito na kami. Imaginein mo, ilan na? 19 days na yung hearing. 19? Hanggang ngayon, litong-lito pa rin yung mga senator judges. Bakit? Kasi nga ang prosecution walang ipinapakitang ebidensya. Ang prosecution, mas marami pa yung innuendos, mas marami pa yung mga side comments, mas marami pa yung mga sound bites, pero wala pa rin silang ipinapakita. Mabuti pa. Si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo, made up na yung mga isip nila na i-convict si Inday Sara. Di nga lang nila alam kung anong dahilan bakit nila i-convict. Pero sigurado ako i-convict nila yan dahil nga binenta na ng mga yan ang kaluluwa nila sa mga Marcos eh. So hanggang ngayon, etong mga prosecution, putya, hindi pa rin sila nakakapagpakita ng matibay na ebidensya. Ang pinatutunayan na lang nila ngayon, alam nyo kung ano, hindi naman ninakaw ni Inday Sara yung pera eh. Ang pinipilit na lang nilang patunayan ngayon, mapatunayan na mali yung paggamit ng pera. Mali yung pag-disburse ng pera. Ang ibig sabihin nun, walang ninakaw. Dinisburse. Binigay, pinambayad. O, hindi napunta sa bulsa. Hindi katulad nitong flood control projects na napunta sa mga maleta, hindi kasya sa bulsa nila eh.
iminaleta at idinala sa mga kanya-kanyang mga bahay. Katulad niyan sila Kimbo. O nakita mo, bakit hindi nyo sinisita si Kimbo? Mali-maletang pera, nandun pa yung bisikleta niya, nandun pa yung katiwala niya sa bahay. Ba't hindi nyo hinahabol? Asan yung pera na yun? Tapos dito, putya, magkano lang yung pera? Hindi ko sinasabing hindi dapat habulin. Pero ang punto, kapag hinabol natin yung maliit, dapat mas lalo nating hinahabol yung malaki. Kasi anong silbi na makahuli ka ng maliit na kriminal kung yung malaking kriminal nasa labas? Bakit? Nababayaran ba kayo ng malaking kriminal? Yun lang yun eh. Yun lang yun. So hanggang ngayon, yung prosecution is still struggling na mamingwit at baka sakali sa pagtatanong nila, mantakin mo, hostile witness ang meron sila. Alam nyo kung ano yung hostile witness, mga bossing? Ito yung mga witness na na involved dito sa sa kaso na ito. Supposedly, ang mga iniimbita mong mga mga testigo diyan, dapat yung mga testigo na makakapagpatunay na nagnakaw sila. Halimbawa, si Mary Grace Piatos, pinatawag mo dyan, tapos sinabi ni Mary Grace Piatos, ako po si Mary Grace Piatos. Nakakuha po ako ng pera, yung una lang, pero yung pangalawa, nakita ko may pirma ako, pero hindi naman ko nakuha yung pera, binulsa nila siguro. Yung mga ganon, sana magpakita sila ng mga witnesses na talagang magpapatunay na ninakaw ni Inday Sara yung pera. Wala eh. Umaasa sila dito sa mga taga-Office of the Vice President, yung SDO. Umaasa sila sa mga tao ni VP Sara na baka sakali mabingwit nila yung sagot sa mga yun, pero malabo eh. Hindi sila makabingwit kasi nga ginawa lang ng mga ito yung trabaho nila eh. Kaya nga pag tinanong paulit-ulit, bakit kayo paulit-ulit ng sagot, paulit-ulit ng sagot? Kasi yung tinatanong nila since the beginning and up to now, paulit-ulit lang din. Again ha, ang pera ng taong bayan, itong ilang milyon, yung kalahati, okay na. Konti na lang yung hinahabol eh. Doon sa konting hinahabol na yun, mga bossing, walang binulsa doon, walang ninakaw, walang nilustay doon. Kasi pag sinabing nilustay yan, yung pera na yan, pinambili mo ng balloons, pinambili mo ng alak. Katulad ng ginagawa ng mga Marcos, yung ginagawa nilang mga fashion show sa Malacanang, ginagawa nilang mga fireworks display sa Malacanang, yung ginagawa nilang mga mag-host sila ng dinner, wine night. Yan ang paglulustay. Bakit? Kasi putyan, dami naghihirap ng mga Pilipino tapos ikaw party kayo ng party. Ginawa ba yan ng Office of the Vice President? Yung pera ng confidential funds na yan, ginamit ng Office of the Vice President para mapanatiling secured hindi lang ang Vice Presidente, kundi yung lahat ng operations ng Vice Presidente. Bakit ang Vice Presidente meron siyang 400 daw na security? Kasi si Vice Presidente at sinasabi nila na si Leni Robredo wala naman daw ganyan. Kasi si Leni Robredo wala mang utak yun. Wala mang utak yun, wala mang wala mang alam sa buhay yun, kundi magluto lang ng matamlay na spaghetti. Hindi kailangan ng confidential funds. So pag naglagay ka ng confidential funds kay Leni Robredo, hindi niya alam gagawin niya ron. Ibabalik niya talaga yun. Bakit? Kasi hindi niya alam kung paano niya gagamitin doon. Si Inday Sara, alam niya kung paano i-utilize yung pera. Imagine mo, 11 days na gamit niya. Tekya K8P. Kapag ikaw tao ka na matalino at marami kang programa, puta, kahit isang araw kaya mo umubos ng pera kung pupunta talaga sa programa. Oo, dapat hindi natin masamain. 11 days ginastos yung 125 million. Kahit isang oras lang kaya kong gastusin yung 125 million. Alam mo kung paano? Tangina, itulong ko sa lahat ng mahihirap na Pilipino, kulang pa yan. Kulang pa yung 125 million na yan. But anyways, kaya nagastos yun ng ganung kabilis dahil nga si Inday Sara, alam niya na kung saan niya ilalagay, hindi niya iniisip. Saan ko kaya ilalagay ito? Kung binigay mo kay Leni Robredo yan, isipin nun, saan ko kaya ilalagay ito? Alam ko na, titipirin ko to. Para may maibalik ako sa treasury. Bobo! Yung pera ibinigay sa'yo para gastusin mo. Yung pera ibinigay sa'yo para gastusin mo sa programa. Kung wala kang programa, tatagal talaga yung perang ibinigay sa'yo. Pero kung ikaw ay isang tao na punong-puno ka ng programa at napakarami mo mga gustong mangyari na kabutihan sa kapwa mo, maniwala ka, hindi ka talaga aabutin ng isang quarter. Kahit isang linggo kaya mong ubusin yung pera na yan kung gusto mo talagang itulong yan. Gago kayo. Di ba, Tekya? Tekya. Salamat sa'yo, Tekya. Bakit? Number one,
COA na mismo nagsabi, ilang beses, pag talagang tinatanong na sila, sa investigasyon nyo ba, may nakita kayong nagkapera si ano rito, nagkakumita ng pera? Wala. Yung unang-una, yung investigasyon lang hindi tapos, no? Pangalawa, yung sa NBI puro hearsay, pangachismis, no? Wala eh. Anong tawag nito? Wala silang sabi nga, na-explain na ito sa inyo ni Attorney Harold eh. Sa auditing, hindi ka nag-audit lang sa anong pangalan nito, sa papel, no? Kasi yun lang ang trabaho ng COA ICPAW eh. Sinabi na nila ang basis lang nila for their findings is on the documents. But ang problema sa documents, may violation na kaagad tayo eh. Sealed envelope yan, hindi dapat binubuksan. Yan ang batas eh. Pangalawa, ano tawag ito? Intelligence and confidential. Sila naman, dahil nga ito yung object talaga ng mga makakaliwa na nandyan ngayon sa Kongreso, sinisigi nila in the hope na matutumbok nila sino itong mga witness, itong mga dahilan kung bakit hindi naging successful yung CPP-NPA sa kanilang mga balakin. Dahil yan ang napigilan ng Office of the Vice President eh. Yan ang napigilan ng ng DepEd nung kapanahunan ng Secretary pa si Duterte. Yan ang objective ng CPP-NPA through their front organizations and congressmen and representatives now occupying seats in Congress and in the government. So, yan naman talaga malinaw eh. Kita mo naman, anong tawag nito? Yung ba naman bubuhusan mo pa ng mahabang oras, sino si Tarpulano, sino si ganyan. Kung wala kang objective na kilalanin talaga kung sino, hopefully, maliliquidate nila yung mga yan, no? Isa pa yun. Pilit sila ng pilit. Merry Grace Piatos. Tangina, nakalagay nga sa memorandum. Wala nga sa joint circular na bawal ang Elias. Tinanong na ang COA, hindi ba kayo nagtaka? Hindi kasama sa mga AOMs ninyo yung mga pangalan? Bakit hindi ninyo kinwestiyon yung mga pangalan na ito? Alam mong sagot ng COA, wala naman kasi sa joint circular na nagsasabing bawal gumamit ng Elias sa mga intelligence disbursement. Wala. Bakit nyo tinatanong itong mga testigo? Hindi ka man lang ba nagtaka na ganito yung mga pangalan? Ba't ako magtataka na ganyan yung mga pangalan? Alam ko naman na alias yan. May utak man ako. Alam ko naman na alias yan. Ba't hindi mo hinanap? Nasaan yung tao na? Ba't ko hahanapin? Kung nasan yung tao na yan. Kaya nga yan sila nagbigay ng alias, ayaw nilang makilala ko sino sila, tapos hanapin ko sila. Gago ko. Ang dami-dami kong trabaho, putang ina, ubusin ko yung oras ko, hanapin ko sino si Mary Grace Piatos. Hiningan ako ng COA kung ano yung mga dokumento na kailangan ko. Yung dokumento, pinrovide ni La Chica, ibinigay ko. Ayaw pa rin tanggapin. Anong gagawin ko? Kukunin ko. La Chica, ayaw tanggapin, kailangan ganito. Tapos gagawa na naman kayo ng panibagong reply. Sasabihin na naman ng COA, hindi pa rin pwede yan. Yun ang trabaho nitong mga ito na ginigisa ninyo eh. Sabi ko nga, ipatawag nyo na dyan sila Chica para tanungin nyo na kung kaya nyong makuha sa kanya yung impormasyon na kailangan nyo makuha. Kasi sigurado tayo, merong rule book na sinusunod dyan sila Chica. At sigurado ko na alam din nito mga prosecutor na sila Chica sumunod doon sa doon sa yearbook, doon sa rule book na yon. Kasi hindi nila pinapatawag even in Congress nung hearing nila, pinatawag nila lahat bukod dito kay Colonel La Chica. Bakit? Ngayon, pinatatawag na nila din halos lahat dito. Tawag sila ng tawag kay Inday Sara. Inday Sara, pumunta ka na, ikaw ang sumagot. Gago, ipatawag nyo muna sila Chica. Kasi sabi ni Lacson, litong-lito na kami. Hindi namin alam kung ano ba ang totoo. Kasi nga, yung mga kinakausap natin ng mga tao, wala naman alam. Hindi naman sila yung eksaktong nag-disburse ng pera na yan na hinahanap natin. Yung 73 million na hinahanap natin, bagamat dumaan sa mga kamay nila, iba ang nag-implement. Okay, mali kung mali yun. Pero kailangan malaman natin, totoo bang na-implement yun? Mga proyekto, hindi. Chris VA USA, mabuhay ka. Kuripot. So,
Hindi nila pinapatawag sila chika. Si Inday Sara gusto nyo sumagot, sila chika, di nyo pinapatawag. Gago ba kayo? O, sabihin na natin, alam ni Inday Sara yan, yung mga nangyaring disbursement na yan. Yes, definitely. Inday Sara is always on top of everything. Ganun siyang klaseng leader. Di siya katulad ni Bongbong na hindi alam yung mga nangyayari. Hindi siya katulad ni BBM na hindi alam na bagyo rito, baha rito, ang iniimbestigahan, Davao City. Hindi siya katulad ng mga bobong mga pinagtatanggol ninyo, si Inday Sara. Ano siya, hands-on siya, alam niya yung mga nangyayari. Kahit wala siya, alam niya yung mga nangyayari at alam niya yung mga pinaggagawa ng mga tao niya. Definitely alam niya. So, dahil alam mo, pumunta ka rito. Gago, alam ko. Pero yung nag-implement nga, sila chika, ipatawag nyo sila chika kung gusto ninyo. Kasi lahat ng mga nalalaman nila chika, yun din ang alam ko, yung isasagot nila chika, yun din ang isinagot niya sa akin. So sila chika talaga dapat yung kinakausap nyo dyan, mga tanga kayo. At hanggang ngayon, wala pa rin kayong patunay na ninakaw yung pera ng taong bayan or nilustay. Bakit? According to COA, hindi pa nag-i-issue ang COA ng final and executory na desisyon. Up to now, pinagtatalunan pa yan. Up to now, nagsasagutan pa yung dalawang opisina na yan. Huwag nyong pakilaman. Antayin nyo na matapos at antayin nyo na magkaroon ng final findings ang COA at ireklamo nila sa Sandigan Bayan itong Office of the Vice President dahil hindi sumunod or hindi na-liquidate yung pera na yan. Antayin nyo, hindi pa tapos eh. Pinangungunahan ninyo. Oh. So kung hindi pa tapos, hanggang ngayon, tinanong yung COA, final na ba yan? Hindi pa po. Under appeal pa po. Under appeal tapos pinakikialaman na ninyo, mga tanga kayo, sinasayang yung mga laway ninyo dyan. Siyempre, walang confidential agent na maglalagay ng totoong pangalan. Talagang gagamitin. Ako, 11 years ako, nag-counterinsurgency kami. Wala ka talagang gagamitin pangalan totoo. Kasi mapubulgar eh, masisira yung tao. Madidisgrasya yung agent mo. So, talagang gagamit ka ng pangalan na, kunyari, Pedro Singhot, yung mga ganyan. Mariang Palad, yung mga ganon. Oh. Opo. And ang isa sa mga kapansin-pansin... Opo, sige po. May isa pa, no? Pinipilit nila na yung mga lamesa, yung mga gamot. Ano yan? Yun ang kailangan. Halimbawa ako, kunyari, ako yung ahente. Kunyari lang ahente ako, konsyel ako sa barangay. Wala kaming tables and chairs. Yun ang kailangan namin, kapalit ng mga information na ibibigay namin kung saan nagkukuta yung mga yung mga NPA, yung mga terorista. O maraming these people, they don't understand because they're not on the ground, tapos pinipilit nila. Bakit sabay-sabay binayaran? Natural. Everyday, ibang pinupuntahan ni Vice President. Iba-iba yung lugar. Pwede ba daw pagsabay-sabayin na isang linggo, ganyan. Alam mo, tsaka hindi lang kasi masabi nitong mga malinaw naman ang storya niyan, nung okay pa yung unit team, nangako si Bongbong Marcos na susuportahan niya si Inday sa kanyang anti-insurgency campaign, anti-terrorist campaign. So sa madaling salita, sinabi niya, sige mo lang yan, tapos susuportahan kita, bibigyan kita ng pondo. Unfortunately, na-release yung pondo December na. Natural, i-obligate na yung inutusan siyang gumawa na ng trabaho. Oh, yun ang kwentas klaras dyan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nung nakita nilang medyo hindi na nila mahawakan sa leeg si BP, at nag-resign na, anong tawag ito, saka nila sinubuan ng pondo. Hoping na hindi niya magagastos. In other words, ang problema, magaling yung mga tao ni Inday. Magaling sa government budgeting at saka sa auditing sa liquidation obligation. O hindi na nagastos. O. Ngayon, nagagalit sila. Kaya nagagalit yung mga yan kasi walang nangyari. Naalala mo yung mga sinasabi ni Senator Robin, yung mga anniversary, walang nangyari yung mga pasabog, yung mga... Because the intelligence work of the BPISG was superb. Di ba? Ngayon, hindi nila maano yan. Kasi imagine mo, pag pinatawag nila sila chika, at sinabi nila chika, kasi Your Honor, kaya kami nag-conduct ng surveillance doon ng confidential operations, kasi papunta doon sila Congresswoman, ano pangalan nung convicted na Congresswoman? Franz Castro. At makikipag-meeting sa mga NPA. Kaya inunahan na ho namin, sinurveillance namin. Pag lumabas yan, disgrasya abot nila. That's the reason na bantulot sila, ipatawag sila chika. Because La Chica is authorized to spill the beans on intelligence work. Maraming madidisgrasya, pati yan sila Ridon, pati yung mga congressman na katulad nila Pimentel na napapabalitang nagbibigay ng suporta sa mga NPA. Diba?
Yan ang kinatatakutan nila, sa totoo lang. Kahit dito sa Davao del Sur, gano'n ang ano. Oh, so yan ang takot nila. That's why they cannot call on, they don't want to call on La Chica. Because La Chica will definitely tell them he's a seasoned intelligence officer. So madidisgrasya sila. Mabibisto yung lahat ng kabulastugan nila. Pati yung, baka mamaya lumabas pa riyan. Ay, ang abogado niyong isa riyan, kasama yan sa mga abogado ng mga extremists, ng mga communist terrorists. O di madidisgrasya yung sinisipon na abogado. Yun ang problema nila. Opo. And yung presumption of regularity dun sa ginagawa po nila Chica sa paggamit ng confidential Parang may alam ah. Parang may alam si Jason sa. Siligutan ba yung sinasabi mong sinisipon na abogado na involved sa mga ganitong klase ng mga aktibidades? Kaya naman pala eh. fund, andun pa rin po, considering wala naman din tayong naririnig mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pinuno ng ibang ahensya ng gobyerno, sa militar, kung mali ang kanyang pagkakagamit doon sa confidential fund. Halimbawa, nagbigay ng pahayag na ngayon ng AFP na parang ipinauubayan na nila sa Senado, di kay sa Ombudsman. Kung may mali pa doon sa paggamit ng confidential fund, at first kasi sinabi nila, inimbestigan nila eh. Di dapat meron na silang conclusion na doon, kasi nangyari ito, 2022 pa. No, dumaan na yung 2023, correct. Anong taon na ngayon? Pero sasabihin nila na ipinauubayan na nila. So ibig sabihin, yung paggastos, pag-implement ng confidential funds, walang mali doon at yun ang nakasanayan kumbaga nila. Manong Jay, tingin nyo. Alam mo, hindi lang yan ang inaasahan ko, Admar eh. Ang inaasahan ko, pagdating ng panig ng Pasita, salamat sa iyo ah. Oh, Pasita, thank you very much. Mabuhay ka ah. ng defense na, yung defense na sasubmitang ng mga testigo, kung sino patawag nila sa Malacanang. Kasi doon ang galing yung pondong, kontrobersyal na pondong yan eh. Ipasasampi na ba nilang presidente? Kasi ang presidente ang ang nag-release ng pondong yan eh. Si Amina Pangandaman, na presidente ngayon ng Amana Bank. Si former Chief Justice Bersamin. Sila yun eh. So, tapos sasabihin Ay, Madam Sean, thank you sa pangsuha. Tingnan mo yung suha ko, ang sarap oh. O, di ba? Thank you. Automatic, naibili ko kagad ng suha. Thank you very much ah. magte-testify. Sino yung mga witness nung nag-uusap sila Inday at saka si Bonget tungkol dyan sa kanilang kasunduan noon na bibigyan ng pondo para matustusan yung mga proyekto ng Office of the Vice President. Yan dyan sila kabahan. Dahil pag yan ang mga pinatawag, lalabas at lalabas na ang tunay na kwento, no? Ang problema lang kasi, talagang they are milking itong sa prosecution, sadyang pinapahaba nila kasi nga, ang media mileage ang inahabol nila. hindi yung hustisya eh. Opo. Saka isa pang kinainisan ko yung nagagamit pati yung religious sa diyan sa kanilang mga drama. Kita niyo yung abogada kahapon may hawak-hawak pang krus na anong tawag nito. Na kinikilabutan ako diyan sa mga ganyang. Tayo mga style kasi may hawak pang krus eh. Humawak pa ng krus, akala mo naman nakatulong sa pagiging demonyo niya yung paghawak niya ng krus. Dapat pag may mahawak ka ng krus, mabait ka. Yan ang problema eh. Yan ang problema sa mga mahihilig magsimba. Katulad si Father Flavi, pari na, bumabatak pa. Yung mga pare na ang hilig-hilig, manita. Pero pag nagmamarcha sila dyan sa EDSA kapag ka People Power, yung anniversary, People Power Revolution Anniversary, naglalakad dyan sila mula sa yung simbahan dyan sa may galeriya. EDSA Shrine, maglalakad sila papunta ng Camp Aguinaldo. Marie Cohedo, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyong tulong sa channel Habang naglalakad yung mga madre, mga pare, nakikita nila may mga batang natutulog sa kalsada, yung mga street dwellers ba? Tutulog sa kalsada, putya hindi man nila tinitingnan yan, hindi man na naawa. Yung mga pare na yan, ito yung simbahan nila, nahihirapan yung mga kapitbahay nila. Kahit pagkatapos ng misa, nakasarado na yung simbahan, makakapasok ka sa simbahan para kahit papaano umuulan, makasilong ka doon, makatulog ka. Hindi.
bawal pumasok sa simbahan. Hingi ng pera yan. O hingi ng pera, nakakatulong ba sa mga tao? Nakakatulong sila sa mga tao sa paligid nila? Wala. O natutulungan, napapakain man lang ba nila yung mga nasa paligid nila? Wala. Kabig lang ng kabig yung mga yan. O, tinatanong natin kung saan napupunta yung pera nila? Hindi. Kasi nasa batas yun eh. Madre, sa school namin, minumura kami nung high school. O, di ba? Madre, nagmumura. Ang dami mga ganyan bait-baitan. O, si Leni Robredo. O, kita ninyo, Santa Santita. O, yung sinasabi nila, yung Bolet, jowa daw niya, yung Bolet, may asawa yun. O, si Leila de Lima na nga lang eh. Panay ang dasal ganyan. Nagdadasal po siya, nakakamera pa. Nakaluhod pa. Pucha yan. Tapos, umamin. Sinutsukchak ng dalawang driver niya. May mga asawa din yan. Oh, di ba? Oh, sabi ko nga sa inyo yung mga yan, Jenny Garceron, diyan sa Amerika, mabuhay ka. Yung mga yan, mga pasanto, yung babae, yung judge, yung abogado, may hawak pang krus. Ulul. Tangina, wag mo kaming lokohin. Ganyan kahigpit ang hawak mo pagka... Wag kami. Estilo, no, na pati yung thou shall not use the name of the Lord in vain. Yung mga anong tawag niyan, medyo sabi ko hindi kaya kinikilabutan tong mga taong ito. Opo. Sir Jay, huli na lang. Isa rin po sa mga nabanggit ng prosecution, yung mahigit o halos 500 sundalo at pulis daw na nagbabantay kay VP Sara. Wala daw VP ang may ganito. Ano bang gustong palabasin rin nitong prosecution ito? Aba, una-una, next in line yan. Parang presidente yan, kaya vice president eh. Ang presidente, mahigit 2,000 yung gwardiya niya. Oh. Wala pa sa 1/4. Oh. Di natin alam yan. Sinasabi ba yan ng mga congressman pagka hina-highlight nila si Inday Sara, 400 plus ang kanyang security detail. Oh. Pero hindi nila sinasabi na si Bongbong 2,000 pala yung kanyang security detail. Oh, tapos si Inday Sara, 400 plus lang, nagagalit kayo. Eh yun nga, katulad na sinasabi ni Jason, sa second in line yan eh. Second in power yan. If something happens to the president, siya yung papalit. So, kailangan protektahan natin siya. And pangalawa, si Inday Sara, kalaban yan, mga komunista. Sino bang kalaban ng mga Duterte? Ayan, yung mga prosecution na yan. Sino bang kalaban ng mga Duterte? Ang kalaban ng mga Duterte, mga masasaman loob. Lahat ng mga nasa team itim. Kasi ang mga Duterte, nasa kabutihan yan, nasa team puti yan. Lahat ng mga nandoon sa team itim, yung mga mapupunta sa impyerno, kalaban lahat ng mga Duterte yan. Magnanakaw, durobo, sindikato, mamamatay tao, mga kurakot, drug addict, drug pusher, drug lord, mga tax evader, mga oligarko. Yan, kalaban lahat yan ng mga Duterte. So, yung mga yan will go at any length. Oo, para lang mawala sa landas nila si Inday Sara. So, yung threat actually sa buhay ni Inday Sara is greater than yung threat sa buhay ni Bongbong. Kasi yung threat sa buhay ni Bongbong, wala mang capabilities yung mga taong gustong pumatay sa kanya. Sino ba yung mga taong gustong mamatay na siya? Mga normal na Pilipino na apektado sa kahirapan ng buhay. Halimbawa ako, normal man ako na Pilipino. Nahihirapan ako sa buhay. Magdadasal ako, sana mamatay na yung hayop na yan, pahirap. Yung mga tao na gustong mamatay na yan, yung mga tao na natutuwa pag nababalitaan na ospital na yan, hindi yan sila capable na patayin yung presidente na yan. Pero si Inday Sara, lahat ng mga galit kay Inday Sara, capable na saktan siya, patayin siya. Bakit? Kasi mga kriminal eh. Lahat yan, mga magnanakaw, sindikato, mamamatay tao, drug lord, yun yung mga gustong pumatay kay Inday Sara, terorista, komunista, NPA, lahat. Abu Sayyaf, ISIS, lahat yan. Capable yang mga yan pumatay ng tao dahil yun ang kanilang lakas pumatay ng mga kalaban nila. At yung mga galit kay Inday Sara, nandiyan sa bilog na yan. Yung mga galit kay Bongbong Marcos nasa masang Pilipino na kung pwede lang siyang kulamin, kukulamin siya.
Pero hindi sila capable. O ako, hindi ako capable na may gawin na masama kay Bongbong. Murahin ko siya araw-araw. Doon, capable ako. Yung kapitbahay ko na reklamo ng reklamo, visit yan si Bongbong, binudol ako. Kaya ba niya? Bigyan mo ng kutsilyo yan, patayin mo. Kaya ba niya? Hindi. Walang capabilities yung mga yung mga taong apektado sa kahayupan nito ni Bongbong para maging threat sa buhay niya. Pero murahin siya, duraan siya, baka pwede. Pero si Inday Sara sobrang delikado kasi bakit? Ang isa pang kalaban ni Inday Sara, adik, may tama sa utak. Nakakatakot kapag ka-adik yung kalaban mo. Boss, yung MMDA na kinabit ni Dilima, sa amin yun binilan ng Ducati. Wow, sana all. Janelas. Binanggit ni PRD yung name nun. No? Anyways, hindi, alam naman natin yan lahat eh. Pero yung sinasabi natin na ito si Inday Sara, yung mga kalaban niya, sobrang delikado. Kaya kailangan niya talaga ng napakaraming mga security na magbabantay sa kanya. O yung mga tao na galit kay Bongbong, gusto lang siyang murahin. At saka nananalangin sana, mawala na siya, mamatay na siya. Pero hindi na gustong patayin. Gusto lang nila mamatay na. Pero ayaw naman nilang patayin. Wala silang capabilities. Walang wala akong makitang logic by invoking bakit 473 yung nagugwardya. Hindi naman sabay nagugwardya po yan. Yan ang total na bilang para malinaw lang ba? Di ba? Ganyan tayo. Okay, next na balita, mga bossing, eto na. Si Escudero nagpaalala sa mga prosecution. Papunta na tayo sa exciting part. Nagpaalala sa prosecution na wag na masyadong epal. Yung mga abogado, wag masyadong epal. Kayong mga abogado, prosecutor, gamitin ninyo yung oras na binibigay sa inyo ng Senado para maglabas ng mga ebidensya kay Inday Sara. Yan yung dapat na venue para ilabas ninyo yung inyong mga gustong palabasin. City Madatu, mabuhay ka dyan sa Saudi Arabia. O ilabas nyo dyan. Hindi kayo nagpapa-social media, papa-interview, mayat-maya, araw-araw, press con, putang ina nyo. Puro kayo press con, ang papangit nyo naman. Buti sana kung kaaya-aya ang mga itsura nyo. Ang mga nagpipress con dyan, si Jokno, ang lalaki ng ipin. Si Ridon, ang lalaki ng butas ng ilong. Si Adjong, mas malaki pa sa kanya mas malaki pa sa kanya si Dagul. Lahat kayo may kapansanan eh. Si Percy na nakangiwi yung bibig. Si Dilima na di umano. Bilibid Queen. Si Luistro na hindi nagbabayad ng utang. Sino pa? Mga walang hiya kayo, puro kayo presko ng preskon. Gamitin ninyo yung Senado, nagsasayang man kayo ng pera araw-araw, gamitin ninyo para ilabas yung mga ebidensya, hindi wala kayong inilalabas tapos panay ang sinasabi nyo na ang galing namin, huling-huli sa akto. Anong huling-huli sa akto saan? Wala ka kayo may pakitang ebidensya eh. So may paalala si Escudero sa kanila, pakahusay din ito ni Escudero, mabuti na lang din at si Escudero kahit papaano madalas pumapabor siya doon sa mga hindi niya pinapaboran yung mga katarantaduhan nitong prosecution na ito. Pasok. Senate Presiding Officer Cheese Escudero na huwag gawing trial by publicity ang nangyayaring impeachment trial. Dapat daw mas matimbang ang mga ebidensya kaysa sa opinyon ng publiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Losban. Malinaw dapat mas matibay ang ebidensya kaysa yung mga soundbites ninyo. Okay, kailangan mas mapaniwalaan ninyo ang mga huwes sa mga maling gawain nitong Office of the Vice President. Kesa sa nandiyan kayo lagi sa harap ng camera, wala na kayong nagawang trabaho. 3 taon na lang ang mandato ng congressman, putang ina niyan. 1 taon na kayong puro impeachment kayo ng impeachment, di na kayo nakapagtrabaho para sa mga constituents nyo, mga kupal kayo. News.
interviews or in social Walang media. ligtas. Yan ang mensahe ni Presiding Officer Chis Escudero sa impeachment court. Hindi lang kay Vice President Sara Duterte, hindi lang sa prosecution, hindi lang sa defense, kundi pati sa mga senator judges. Lahat may dapat sundin at bago niya paalalahanan ng ibang panig, inuna niya ang sariling bakuran. The chair reminds all senator judges first to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. Paalala ni Escudero. Tinan mo kung gaano kagago si Rapi Tulfo, ha? Before nagsimula etong hearing, nagsalita si Chis Escudero at sinabihan niya yung kanyang mga kapwa senador to always observe proper decorum. Iwasan yung mga maging bias, iwasan yung maging partial, iwasan yung pagbibigay ng mga salita na hindi kaya-aya. Sinabi na ni Chis, putang ina, ginawa pa rin ni Rapi Tulfo. Ganyan katigas ang bungo ni Rapi Tulfo. Putang ina, hindi matigas ang mukha niya, ang matigas niyan, bungo. Sinabihan na sila pero bumitaw pa rin talaga. Hindi niya talaga kayang pigilan yung totoong nature niya. Alam mo, ang mga bossing, ang ahas, ang nature niyan, maging ahas, tumuklaw. Ang ahas kahit alagaan mo, putang ina, darating ang panahon tutuklawin kanyan. Anuman ang pag-aano niya, anuman ang kanyang pagpapanggap na siya ay isang tutube. Ang ahas ay ahas. Ang nature niyan tumuklaw. Yung isang aso, ganun din. Ang aso, merong instinct yan. Oo, habang tumatanda ang aso, lumalabas yung instinct. Sumabait siya ng aso, pagtanda, nangangagat na yan kahit sino kakagatin na niyan. Because ang nature ng isang aso, mangagat. Yun leon. Kahit anong alaga mo sa leon, bata pa yun yung inalagaan mo. Putang ina, paglaki niyan, kakainin ka niyan. Leon yan yun ang trabaho niyan sa mundo. Kumain ng hindi niya dapat kinakain. Ganun yun. Itong mga Tulfo na ito, ganyan yan sila. Hindi nila kayang itago sa kanilang mga puso hindi nila kayang itago sa kanilang mga sarili yung kapagiging hayop at kupal at bastos nila. Kahit na anong pigil nila, lalabas at lalabas yan. Why? Because the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung totoong laman ng puso nila, lumalabas yan sa mga bunganga nila. Kaya yung pambabastos nila ng tao, yan ang laman ng puso at isip nila, kabastosan dahil mga bastos ang mga yan. Sinabi na ni Chis ginawa mo pa rin, Rapi Tulfo? Putang ina, anong lengguwaheng gusto mo? Para maintindihan mo na bawal maging bastos kapag kasenador ka. Kaya huwag ka magagalit. Huwag ka magagalit kung ginaganito ka namin. Magagalit. Ginawa mo yan Kaya ka nga nagpatay ng comment section ng Facebook mo Kasi alam mo, minumura ka ng tao at ayaw mo na rin mabasa yung pagmumura ng tao sa'yo. Kaya tanggapin mo. Total naman, wala naman kami magawa. Kahit naman anong pigil namin sa'yo, anong pagtangis namin sa'yo na, boss, wag naman ganun. Ginagawa mo pa rin naman. Di putang ina, maggaguhan tayo. Para quits. Pero sa mga senator judge, may karapatan silang magtanong at sumuri ng ebidensya. Pero dapat manatiling patas at neutral. Hindi raw dapat ang pagtanong ay mauwi sa pangaharas o partisan advocacy. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the Tignan mo, sama ng mukha ng mga puke ng ina. Puta si Tito Soto, akala mo na-stroke. Si Subiri, medyo akala mo nauutot. Si Judas is Lord. Putsang ina, sapol na sapol. Tingnan mo mga kupal na yan. Kahit na dapat tayo mga senator judges, dapat wag nating ipakita na meron na tayong verdict. Kasi kung ganun din lang, wag na tayo mag-hearing, magbotohan na tayo ngayon din. Binibigyan natin ng pagkakataon na marinig, malaman itong mga bagay-bagay na ito para matulungan tayo magdesisyon ng tama. Hindi yung wala pa tayo sa kalagitnaan. Nang babastos na kayo ng mga witness. Hindi pwedeng ganun. Exercising the cold neutrality of an impartial judge. Sa madaling salita, pwedeng magtanong pero huwag umaktong prosecutor o defense counsel. At kapag lumabag ang isang senator judge sa impeachment o Senate rules, pwedeng humantong sa pagsampa ng ethics case. Dapat sampahan na ng ethics. Ethics complaint.
Yan si Rapi Tulfo. Tangina, antayin natin kung meron. Kaya nga sabi ko nga nang bastos kahapon si Rapi Tulfo ng matandang babae. Nagsampa ba ng ethics complaint si Risa Ontiveros na champion ng women's right advocacy. Hindi naman. Tangina, mga hipokrito kayo eh. Ayaw nyo na binabastos kayo, pero pag may nakikita nyo, kapwa ninyo, kakampi ninyo, nang babastos ng mga kababaihan, kainin yan, hindi nyo kayang pagalitan, o hindi nyo kayang ireklamo yan. Hindi lang sa mga senator judge ang may babala dahil merong Rule 18 ang impeachment proceedings. Sakop nito ang presiding officer, senator judges, prosecution, defense, ang ini-impeach na opisyal, mga abogado at mga witness. Ang punto ng presiding officer, huwag itong gawing trial by publicity. You know who you are, and based on the records, we know who you are. Yun, si Tulfo, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo at saka si Rapi Tulfo. Silang dalawa lang naman gago dyan eh. Silang dalawa lang gago kahit naman papano. Ito si Risa Ontiveros, bagamat alam natin na anti-Duterte siya at alam natin na lahat ng mga tanong niya dyan para i-highlight lang yung mga nami-miss out, mga hindi pwedeng sabihin ng prosecution dahil objection. Si Inday Sara, si Risa Bukbok, si Kikong Kupal at saka si Bam Aquinong idol si Ninoy. Sila yung mga nagtatanong nung mga hindi pwedeng itanong ng prosecutor. Kaya sabi nga nito ni Jesse Cordero, alam nyo kung sino kayo. Kaya ninyo, huwag kayong magmaang-maangan nyo, huwag na kayong tumingin sa mga katabi nyo. Kayo yun, alam nyo kayo yun. Tigil-tigilan nyo yan. Huwag nating ipakita sa tao na basura ang impeachment court. Kasi nga kapag pinagpatuloy ni Rapi Tulfo at ni Erwin Tulfo yung line of questioning nila na parang meron na silang desisyon, may verdict na sila sa kaso, mawawalan ng saysay ang pagiging impeachment court ng Senado dahil politika lang at puro lang mga aso yung mga tao dyan ng kung sino man ang nakasapwesto. Turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence. Para maiwasan yan, may suggestion si Escudero, magtalaga ng spokesperson na hindi kasama sa legal team dahil para sa mga abogado, sa court dapat lumaban, hindi sa court of public opinion. Ang lalabag, may kaparusahan. First offense, public reprimand at permanent record sa court. Second offense, multa na hanggang 30,000 pesos per violation. Kung abogado ang lumabag, pwede ring Ba yan, 30,000 pesos lang? Maliit yan, kaya naman pala si Rapi Tulfo nang bastos na naman kanina. 30,000 lang per violation, pag nagbigay ng tip sa babae yan, 300,000. 300,000 kung magbigay ng tip yan, tip lang yun. Halimbawa, nag-show up, tapos hindi niya nagustuhan. Alis ka na, 300k ka. Baka ganun. 30,000, panis yan, small time, sisiw. Tiyangin na, kaya naman pala bastos pa rin si Rapi Tulfo. Kasi okay lang sa kanya magbayad, 30,000, ano ba naman yan? Yung anak ko nga, gumagastos ng 7 million sa 2 gabi. Yung sapatos ko nga, Dolce & Gabbana to eh. Di ba? Yung sapatos ko nga, mga Balenciaga to eh. Yung belt ko nga, Hermes to. Yung pantalong ko, mga kung ano-ano mga gamit ko eh. Kaya nga, dinadamitan ko na lang yung asawa ko ng mga mamahalin kasi, walang pag-asa yung muka eh. Diba? 30,000. Pero okay na din. At least, talagang makikita mo itong si Chis Escudero na talagang he's trying his best to be a good presiding officer. So, at least kahit papaano, pinapakita niya or kino-convince niya yung mga kasamahan niya siguro sa mga nakikita niyo itong mga nakaraan, pati mga reaction ng mga tao. Wala nang interes ang tao eh. Wala na nanonood ng impeachment. As in, wala na. Ako nga kanina, sabi ko, parang wala nang may interes. Wala na ng interes yung mga tao dahil nga, nakikita nila, bastusan na ng bastusan dito eh. Wala namang ebidensya, tapos nambabastos na yung mga senador. Ano pang gana?
ma-refer sa Integrated Bar of the Philippines o sa Supreme Court. Pati ang pananalita may limitasyon. Kasama rin sa warning ni Presiding Officer Escudero sa mga abogado ng depensa at ng prosekusyon ang pagbabawal sa paggamit ng improper language o yung mga offensive at abusive na salita sa loob man ng korte o sa mga interviews at social media. Ginamit pang halimbawa ni Escudero ang mga salitang mastermind. Alam nyo, ako hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako. Bakit? Ayoko talaga manood eh. Ayoko talaga manood. Kaya lang, I have to. Imagine niyo yung struggle that I am dealing with every day. I have to wake up at 10 o'clock. Anong matatapos tayo? Anong oras na naman? I have to wake up at 10 o'clock to listen to this bullshit because I have to report to you. Kasi alam ko na inaasahan ninyo yung mga reaction ko dito sa mga nangyayaring mga bagay na ito. So, I have to, parang alam mo yun, yung ayaw mo nang pumasok sa trabaho but you have to drag yourself to work. Kahit na ayaw mo yung mukha ng boss mo because kailangan mong gawin. Ganon din ako dito sa impeachment na to. Hirap na hirap akong tapusin. Alam ba ninyo na ang ginagawa ko na lang para hindi ako mabore? Oo, habang nanonood nito, pupunta ako ng gym ng mas maga. Pupunta ako ng gym kahit puyat ako, makikinig ako nitong impeachment na ito habang nagwo-workout ako. Nakakawalang gana, pero at least hindi namatay yung oras ko sa kakapanood nitong walang kakwenta-kwentan to. I just have to do it because of all of you guys. Kayo lang ang rason ba't ko pinapanood to, pero nanonood ba ako nito dahil gusto kong malaman kung may ebidensya sila. Una pa lang, alam ko wala na silang ebidensya. Oh, pero kailangan kong gawin eh. Scam at modus operandi na sinabi ng ilang abogado nitong mga nakaraang araw. At dito pumasok ang Facebook post ni Prosecutor Attorney Abando Ligutan. Nagkomento siya sa issue ng misleading questions sa hearing. Depensa naman ni Ligutan, nagtama lang daw siya ng mali. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal. Pero yung nagmamali ng tama, bawal yun, ligutan. Putang ina ninyo, ganun ang ginagawa ninyo. Yung tama, minamali nyo. Yung pagmamali, yung pagtatama ng mali, totoo, hindi yan kasalanan. Pero yung pagmamali ng tama, katulad ng ginagawa ng prosekusyon, puta kasalanan yan. Yung meron tayong impeachment ngayon, kahit isang ebidensya, wala kayo, kasalanan yan. Pagwawaldas ng pera ng taong bayan yan. Gunggong. Kahit sa loob ng impeachment court ito, ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. Kung ino mo ulol, sino ka? O, tsaka kita mo yung mukha ng mga putang ina mo, ha? Mayabang ka, ha? Huwag ka nang magmalaki, ligutan. Mukha kang tangang abogado. Sa totoo lang, mukha kang gagong abogado. Kung kukunin kita na abogado ko, yun ay dahil gusto ko lang lituhin yung kalaban ko. Kasi pag ikaw ang nagtanong, putang ina, kahit sinong matinong tao, may hirapan sumagot. Kasi ang bobo mo na magtanong, ang bagal mo pa magsalita. Sa totoo lang, ligutan. Pungin ang ina yan. Nakilala ka ng tao sa maling paraan. Oo. Alam naman natin na itong yung abogado na may hawak na krus na lumulunok ng Oo. Nakilala kayong lahat dyan. Si Kapunan, kilala na yan. Pero kayong kayong ikaw, ligutan at kung sino pa mga abogado dyan, mga ulul. Wala man kayong kwenta. Hindi naman kayo kilala. Kahit mamatay kayo bukas, hindi naman kayo kilala ng tao. Baka kahit yung mga kilala nyo, hindi pumunta sa lamay nyo. Pero ginamit ninyo itong opportunity na ito para sumikat kayo baka sakali maging congressman kayo balang araw dahil alam nyo mga gago mga congressman, gago rin kayo. Oo, baka sakali maraming kumuha sa inyong mga kliyente pero mali yung exposure. Napakapangit ng exposure ninyo. Pag nakita si ligutan sa mall, putyang inang yan, mas marami pang papakyuhin siya kaysa magpa-picture sa kanya. Pero pag nakita ito si attorney yung si attorney liit, apiran ko yan. Ma'am, apir. Peace bump tayo. Oo. Dahil alam natin talagang magagaling. Alam natin na hindi nagpropaganda. Alam natin hindi umarte. Katulad ito ni Ligutan. Puta, puro karte. Ang gusto mo pala mag-artista Ligutan, pumasok ka sa Pinoy Big Brother House. O maghubad ka dun para sumikat ka. O kaya dyan sa Senado, tumakbo ka na kahubot-hubad para talagang mapag-usapan ka. Kumain ka ng tae. Ganun. Gusto mo naman pala sumikat eh. That's why I made that post.
Pero para kay Escudero, kung counsel ka ng isang panig, may limitasyon ang sinasabi mo sa labas. If you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and Diba? Abogado kaligutan, pinagyayabang mo, teacher ka. Putangin mo, hindi ba tinuro sa'yo ng teacher yung sub judice? Di ba tinuro sa'yo yun? Na kapag ka ikaw ay abogado, hindi ka dapat nagsasalita tungkol sa merito ng kaso. Hindi, dapat tahimik ka. Dapat yung battle nandiyan sa korte, dapat dyan lahat. Yung kagalingan mo, kagaguhan mo, lahat dyan mo dalhin. Wag sa social media, wag sa interview. Bugok. O, so ayan, anong sabi ni Chis sa'yo? Tanga. Bagamat teacher ka, hindi ibig sabihin nun na pag nandito ka sa impeachment court, teacher ka pa rin, gago hindi. Iba. Meron tayong rules sa sinusunod dito. At yung rule ang masusunod, hindi yung pagiging guro mo, abnormal. Oh. Pinagmalaki mong teacher ka, ibig sabihin wala kang alam. O, hindi ka dapat nagsasalita patungkol sa merits ng kaso dahil ikaw yung isa sa mga abogado eh. Subukan mong gawin yan sa normal na korte. Tingnan ko kung hindi ka madisbar. Oh, di ba? Gunggong ka ba? true report of what happened. May pasaring din si Ligutan Gumaganon pa. Putang ina, naiintindihan mo pala. Tumatango ka, ba't ginagawa mo pa? Ulol ka. At saka ligutan, ngayon ka lang nagsalita sa sobrang bagal ng utak mo. Ang tagal ng issue nun, nung post mo na pinate-take down ni Season. Ngayon ka lang nakagawa ng sagot. Putang ina, bobo yarn. Bobo yarn. Kung talagang magaling ka, di ba ngayon sinabi ni Season, di tumayo ka na sana doon, tapos sinabi mo na yung sagot mo. Mantakin mo, 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo na yung lumipas bago ka sumagot. Putsang inang yan, Pentium 1. Ang tagal mo naman pinag-isipan yung sagot mo. Ito, nakakatawa nito. Ilang taon na, ilang buwan na, linggo, nung naging issue yung post niya sa social media, ngayon lang siya sumagot. Putang ina, mali pa. Ang tagal mo nang pinag-isipan, binlang ka pa ni Chis Escudero dahil sa kayabangan mo. Oo, putang ina, sabi ko nga eh. Sino ba to si Ligutan? Kung hindi lang dito sa impeachment, hindi ko malalaman. Naging teacher pala tong gagon to. Taga-Leyte pala tong ulul na to. Hindi pala tumayaman tong gago na to. O, tangina, pusta tayo. Pusta tayo. Tingnan mo ha, sinabi niya, he came from a middle income family. O, parang si Erwin Tulfo lang din yan. O, kita mo. Magiging party list, ano na yan. Nominee yan. Putangina, magugulat ka. Lintik ang mga relos niyan. Ang yaman na niyan bigla. Pustahan tayo. Parang Erwin Tulfo yan. Tingnan mo. Net worth niyan biglang lalago. Ulul, hindi nyo kami maloloko. sa defense team, kaugnay sa usapin ng humility o pagpapakumbaba. The defense cannot lecture me on humility. Ang tagal, putang ina mo. Ang tagal mo nang pinlano yung salita mo, puking ina, nagpo-post ka pa. Ano ka, kaset? Putang ina, ito, nakapost ka na. Ayan na, matagal na, pinost na kita talaga. Putang ina, umaandar yung video, ang tagal mo magsalita. Okay nang ina mo, akala mo naman gusto ng tao yung mga maririnig sa'yo, ulul ka. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them. It is the opposite of humility. Kailangan daw, pagdating sa humility, sila daw yung pagsabihan depensa, gago kayo mayayabang. Walang mayabang dyan kundi kayo. Mayabang si Chua, mayabang si Luistro, mayabang si Kapunan, mayabang ka, mayabang yung si ating may hawak na krus na lumulunok ng Inanto mga sinungaling pare-pareho. Ang babait ng mga ng mga depensa. Hindi nga sila nagsasabi sa inyo ng mga kapangitan kahit ang papangit ng mga mukha nyo. Hindi nga nila sinasabi na mga bobo kayo kahit mga bobo at mga tanga kayo mga prosecution . Hindi nga sila nagpapa-interview sa media. Yan yung maliit na attorney kung magpapa-unlock lang ng interview yan, sisikat yan . Di ba? Mga gago kayo. It is pride not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected
that mistake. Sabi naman ni Escudero, maaring ang binabanggit ni Defense Attorney Christine Ferrer na pinapayagan na itanong sa korte ay ang leading questions at hindi ang misleading questions. Sumang-ayon dyan si Ferrer, pero umalma ang kasagutan noon ni Ferrer na si Attorney Lorna Capunan. I'd like to manifest though that Tignan mo kung sinong mayabang, sinong hindi, sinong hindi, walang humility. Kita mo naman si Attorney Liit, maayos man lang itsura niya. Puta, tingnan mo si Kapunan, yung itsura, parang, ina niya, kala mo sa perya nagtatrabaho. again, Oh, puta, ganyan ang muka. Ganyan ba muka ng may humility? Putang ina niyan. Parang yan yung tsahin mo na araw-araw sa bingguhan eh. Tapos kapag talo, galit dun sa bumobola eh. Sa letra ng B. Puta, galit siya. Ano ba yan? Palitan nyo na yung tumatawag ng bingo. Tangina, hindi na ako namuro. Kanina pa ako puro. Hindi pa ako tumatama. Tangina, ganyan yung tsahin mo na kahit naman maganda yung ginagawa mo, lagi kang pinagagalitan. Manghihiram ka lang ng plancha, ganyan yung tsahin mo na Chris B.A. USA, God bless you too. Ganyan yung tsahin mo, nang hiram ka lang ng plancha, hindi mo naman isasaksak-saksakan nila, putsang inang yan. Papagalitan ka pa niyan eh. Oh, paano na nang gagawin niyo kung wala ako? Ang ina mga mukha yan, no? statement of counsel is misleading because it was very clear. It was very clear, and the transcripts will show that the immediate phrase which led to my remark was not about leading, it was about misleading, Your Honor. If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is. Tanga, no lawyer will say, lalong-lalo, alam nyo naman yun, pare-pares kayong abogado. No lawyer will say na pwedeng magtanong ng misleading question sa isang pagdinig. Alam nyo yan. Ang sinagot niya is yung unang sinabi, bulol kasi kayo, pabago-bago kayo eh. Leading, ginawa niyong misleading eh. Is what it is. She had said misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court. Sa uli, sabi ni Escudero, malinaw ang nasa transcript ng pagdinig. Bibigyan na lang ng kopya ang magkabilang kampo. Nagbabalita ang Nasa transcript, nabasa ni Chis Escudero, sabi leading, then binago niya misleading. Nung sinabi ni attorney na yes, pwede kang magtanong ng leading question, di misleading question. Abnormal. Oy, Aimee Ferde, mabuhay ka, God bless you. Oh, so buti na lang, kahit papaano si Chis Escudero, tinatry niya na maging impartial. At tinatry ni Chis Escudero na yung bang pigilan itong mga ganitong circus na nangyayari ngayon. Palitan itong circus na nangyayaring ito kasi nga hayop yan. Wala nang interes yung tao. Wala nang nanonood sa sobrang walang interest ng tao, parang si Wing Gatchalian, hindi na naipapakita sa camera. Sabi nga, wala nang interest yung tao, kaya wag nyo na ipakita si Gatchalian sa tabi ko. Ako na lang, si Chis Escudero na lang, kasi dati dalawa pa silang nandoon sa camera, pero ngayon si Chis na lang eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap